Hindi ko makakalimutan ang araw na nangyari. Yun sa aming magpipinsan. Kung may salitang magde-describe ng nangyari, yun sa amin, isa lang yun, buwis buhay. Buwis buhay talaga ang nangyari sa amin. At paanong hindi ko makakalimutan, nag-iwan ng pilat ang pangyayaring yun. Hindi lang sa alaala ko. Binigyan ako ng pangyayaring yun ng isang malaking pilat sa buong braso ko. Ang tinutukoy kong nangyari sa amin ay nung pumunta kami sa birthday ng dating kapitbahay namin. Natapat ang birthday niya sa Biyernes Santo. Ang sabi ng mga matatanda, kapag magkasugat ka ng Biyernes Santo, matagal daw yun gagaling. Ang sabi nila, malapit ka sa disgrasya kapag Biyernes Santo. Dahil patay ang Diyos. 4 kami sa kotse, ako, ang kuya ko, na nasa harap ng manibela at 2 pinsan ko. Tanghaling tapat kami, bumiyahe papuntang Binangonan sa bahay ng dating kababata ng kuya ko. Kuya ko ang kaedad nun, pero nung mga bata pa kami, mas ako ang pirmi niyang kasama. Kaya ako ang mas excited nung sabihin ng kuya ko na nakita niya ang kababata namin sa Facebook at nag-aaya ng inuman dahil nga birthday niya. Bakit daw hindi na lang i-move sa linggo? Easter Sunday? Sabi ng mami ko. Bawal daw magsaya sa Biyernes Santo dahil ipinako nga at namatay si Jesus Christ. Ang pagkakaalam ko, hindi Katoliko ang pamilya ng kababata ko. Hindi sila naniniwala sa Holy Week. Ang alam ko rin, may activity sila dapat na tinatapat sa Holy Week. Parang national convention ng mga miyembro nila na itinapat sa santong araw ng mga Katoliko. Kaya nagtaka rin ako bakit Biyernes Santo siya magsa-celebrate ng birthday. Bago ako umalis, nagpilit ang nanay ko na magsuot ako ng sombrero. Basta, sabi niya, isuot mo ito. Magugulo ang buhok ko, sabi ko. Naglagay kasi ako ng hair wax. Hindi, basta. Nagtaka rin ako sa sinabi niya. Para kasing namumutla ang mukha niya sa pagkakatanda ko. Pero napapayag na rin ako kahit may halong inis akong nararamdaman. Isuot mo na kasi, para makaalis na tayo, sabi ng kuya ko. Kaya sumunod na lang ako. Makapagsimulan pa ng argumento, masira pa ang araw namin. Dapat araw yon ng pagsasaya. Pero Biyernes Santos nga, kaya medyo magulo rin ang utak naming lahat nun. Kung tutuloy nga ba kaming pumunta sa birthday o hindi. Pero kasi napapayag na kami. Galing sa trabaho ang kuya ko nun. Graveyard shift. Dumating siya ng mga alas 11 ng umaga. Natulog lang saglit, siguro mga 2 oras. Bago siya gumaya, ako ang nakatokang mag-drive ng Vios namin papunta sa birthday. Tas ang kuya ko naman pa uwi. Dobleng ingat dahil nga raw malapit kami sa disgrasya. Pero nairaos naman. Sa madaling salita, smooth ang biyahe. Nakarating kami sa Binangonan ng maayos. Nagkita kami ng kababata ko. Nagkita sila ng kuya ko. Pinakilala sa kanya ang pinsan kong babae dahil pareho silang single. Nagkakantsawan, nagkakiyaan sila. Una kasing pagkikita siguro, kaya ayos lang. Sige, sabi ng kababata namin. Bibisita ako sa inyo next week. Na kursunadahan ata niya ang pinsan ko.
Bumaha ng pagkain, may inarkila silang videoke boot. Todo. Ang videoke namin bumaha rin ng alang. Hinay-hinay lang, sabi ng airmat ng kababata ko. Lalo na sa kuya ko dahil siya ang magdadrive pa uwi. Red Horse ang itinira namin. Tapos may naglabas ng MP. Hindi ko alam kung sino. Dala ata ng kaibigan ng kababata ko o kaklase niya. Marami rin kami noon. Nakapalibot kami sa videoke. Wala nang hiya-hiya. Alas 8 ng gabi kami nagpaalam umuwi. Ayaw pa sana ng kababata ko. Medyo senglot na rin siya. Pero kailangan na talaga, saka alam na, Viernes Santos niya. Kuya ko ang nagdadrive. Masaya kaming nagkukwentuhan sa kotse. Medyo tinamaan ako sa ininom namin. Kaya hindi ko na rin masyado maalala ang pinag-usapan namin. Pero sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang inapakan ng kuya ko ang brake at ang bigat ng hawak niya sa manibela ng pihitin niya. Ang huling naalala ko, tumili ang pinsan kong babae sa nangyari. Bumangga ang kotse namin sa puno. Sabi ng pinsan ko, nagpaikot-ikot ang kotse bago kami bumangga. Akala niya, mamamatay na kaming lahat. Kinunan ng picture ng isang pinsan ko ang puno gamit ang cellphone niya. Nakakatakot talaga yung puno. Marami na raw nangyari. Aksidente sa gawin yun ng daan. Swerte raw kami kasi first time na may na-aksidente na walang namatay. Kinunan din ng pinsan ko yung bahagi ng kotse sa kanan ng passenger seat. Sa likod, doon ako nakaupo. Wasak na wasak ang gilid ng kotse. Nayupi na parang lata ang pinto. Himalang nabuhay pa kami, lalo na ako. Araw ng Biyernes Santo. Ano ba ang nangyari? Madilim kasi ang daan nun, sabi ng kuya ko. Biglang may lumitaw na matandang babae sa harap namin. Lumatawid sa gitna ng kalsada. Natamaan ng ilaw ng headlights niya. Matandang babae nakaputi, multo. Hindi niya alam. Iniwasan niya para hindi masagasaan. Diyos ko, sabi nga anak, thank you Lord, hindi kayo napaano. Nagpag-aalala namang sabi ng nanay ko. Itinugod din ako sa ospital dahil sa nakuha kong sugat sa kanang braso. Later ko na lang nalaman na pag-usapan pala nito. Pala nila to ng mga kamag-anak ko. Nung araw na paalis kami, nung oras na pinilit akong pagsuotin ng nanay ko ng sombrero na ikinayamot ko, pagkalabas ko ng kwarto, nakita raw ako ng lola ko na walang ulo. Siguro nakatakda na akong mamamatay na ako nun. Hindi ko alam. Ang mga matatanda at ang kanilang mga pamahiin. Pero sa isang banda, totoo naman sa lahat ng oras dapat talaga tayong mag-ingat dahil lahat ng oras nakaamba ang aksidente at naghihinday sa atin. Sabik na sabik ang kamatayan para kunin tayo at isama sa mga kaluluwang na kolektan na niya.